Ako si Maria at ito ang aking kwento. Maingat na ipinarada ni Max ang kanyang sasakyan sa harap ng presinto ng San Marcelino, ang bayan kung saan lumaki si Demi. The town is just half an hour away from San Ignacio. Kaya naman ang tumawag si Jericho kanina sa kanya at pinapunta siya roon para sa pinapagawa ng binata na investigasyon. Agad na pumunta roon si Max at hindi na hinintay pa ang pagising ng kanyang mag-ina. Napangiti si Max. Inalala ang buong magdamag na nakasama niya sina Demi at Callie. It was one of the best nights he had in a long time. At kung hihiling siya, gusto niyang maulit iyon kahit araw-araw pa. He promised to work harder in getting Demi's forgiveness. He will never get tired. He must not get tired. He will get his family back. Mabilis na inalis ni Max ang kanyang seatbelt bago mababa ng kanyang sasakyan at dumiretso sa loob ng presinto. Sa information pa lang ay nakita na niya si Jericho. Subalit, hindi ito nag-iisa. May kasama itong isang lalaki na sigurado siyang may lahing banyaga. "Sir, nandyan ka na po pala." Ani Jericho nang makita si Max. Tumangulang ang binata. Lumipad ang tingin sa kasama ni Jericho. "Siya nga po pala, sir. Siya si Mr. Conrad de Alexos ng Phoenix Security Agency. May alam siya tungkol sa mga nangyari kay Miss Demi 4 years ago." "The Alexos? How are you related to the Alexos Empire?" Takang tanong ni Max. The Empire is one of the most successful conglomerate in the world. The company owns skyscrapers and hotels all around the globe. Ngumiti si Conrad, makahulugan. "Nice to meet you too, Mr. Guerrero. And yes, I belong to that de Alexos." Sandaling naguluhan si Max. Hindi alam ng binata na pinasok na rin pala ng mga de Alexos ang security services. "Why are you... We can talk about me some other time, Mr. Guerrero. For now, ang pag-usapan muna natin ay ang tungkol sa iyo at sa kliyente kong si Miss De La Rosa." Ani Conrad. "Kliyente? Kilala mo si Demi?" "Actually, sir, he knows more than that. Siya ang tumulong sa mga De La Rosa. Nakita kaming dalawa sa opisina ni Major Salvador. Turned out, nagpapaimbestiga rin pala si Miss Demi tungkol sa nangyari sa iyo." Mabilis na sagot ni Jericho. Marahang nagbuga ng hininga si Max. Bumaling kay Conrad. "You can ask more questions late, Mr. Guerrero. For now, doon muna tayo sa opisina ng hepe ng presinto. Naroon ang mga pinahanda kong dokumento na maaari mong tingnan. Mga sagot sa mga tanong mo sa nakalipas na 4 na taon." Anang lalaki, bago nagpatiuna sa paglalakad sa opisina ng hepe. Sumunod sina Max at Jericho kay Conrad. Pagdating nila sa opisina ng hepe, agad silang binati ni Major Antonio, ang hepe ng police station sa San Marcelino. "Major, sila yung sinasabi ko sa iyo." Ani Conrad sa pulis. "Mr. Guerrero, siya ang humawak sa kaso ng tiyuhin ni Miss De La Rosa." Agad namang pinulot ng pulis ang folder na nasa mesa nito at ibinigay kay Max. "This file is classified. Ayon na rin sa kagustuhan ni Mr. De Alexos na siyang representative ng pamilya De La Rosa. Wala nang mangyari ang insidente 4 years ago." Anong nangyari 4 years ago?" Kuryosong tanong ni Max. "It's all there in the file." Anang pulis. Niyuko ni Max ang hawak na folder at sinimulan iyong buklatin. Unang pahina pa lang, agad nanlumo ang binata. It was Demi's statement on how Rodel lured her to their family's small hut to save Esang and Sevi, whom he kidnapped. He saved Demi once from his uncle's evil schemes. At kahit na hindi na niya basahin ang buo ang statement ng dalaga, Max already knew the evil Demi faced in the hands of her uncle that night. And to think she was already pregnant during that time. Humigpit ang mga kamay ni Max sa paghawak sa folder. Halos malukot iyon. Alam niyang patay na si Rodel, subalit parang gusto niya ulit itong patayin. I didn't know." Bulong ni Max, naguguluhang nag-angat ng tingin kay Conrad. "Nang mawala si Miss De La Rosa, matapos kanyang puntahan sa penthouse mo, ako ang pinuntahan ng mga kaibigan ni Demi para hinga ng tulong. Nahanap namin siya dito sa San Marcelino, and I was able to save her just in time. The next day, when she opened her eyes in the hospital, she already regained her memory. She was reunited with her grandmother immediately." Dire-diretsyong paliwanag ni Conrad. Napabugan ng hininga si Max. Napakapit sa silya na naroon sa malapit. He didn't know. There were lots of things he did not know. Tumikhim si Max. Pilit na nilunok ang bikig sa kanyang lalamunan.
Hinanap ko siya. Pinilit ko. Nakiusap ako kay Salvador. Pero, it was my client's wish not to let you know. Ayaw kanyang makita. And for her safety, I made any information about her classified. You see, even with my connections, hindi ko pa rin mahanap kung sino ang mastermind na kidnapping sa kanya. Many years ago, when they left for Washington, they did me a favor. Mas ligtas sila roon ng kanyang pamilya. Besides, wala bang binagit sa iyong kaibigan mo, Doktor? I reckon you were friends with Dr. Christoph Montano. He was there on the day when Demi and Doña Cora reunited. Christoph? Parang may sumuntok sa sikmura ni Max nang marinig ang pangalan ni Christoph. If he remembered correctly, binisita siya nito sa ospital bago ito umalis papuntang Washington upang mag-aral. But he did not tell him anything. That fucking snake? Gigil na sabi ng binata, lalong kumuyom ang mga kamay. So I was right. He didn't tell you anything, did he? Si Conrad ulit, makahulugang sumulya kay Jericho. I wonder what other things he didn't tell you or he didn't tell my client. Anong ibig mong sabihin? Si Max. Mr. Guerrero, sa tingin mo ba, kukunin pa ni Ms. De La Rosa ang serbisyo ko kung alam niyang nangyari sa iyo sa nakalipas na 4 na taon? Napatuwid ng tayo si Max. Magkakahalong emosyon ang lumukob sa kanyang pagkatao. I need to go. Kailangan kong kausapin si Demi. Anang binata bago nagmamadaling lumabas ng presinto. Papasakay pa lamang siya sa kanyang sasakyan nang tawagan ng binata si Milagring. Manang Milagring, sina Demi at Cali po? Nagmamadaling tanong ng binata nang sagutin ng katulong ang tawag. Naku sir, umuwi na raw po. May sumundod na lalaki sabi ni Minerva. Lalaki? Sinong lalaki? At saka, bakit nandiyan pa ho si Minerva? Iritableng tanong ni Max. Pumasok na ng sasakyan at pinaandar iyon. Nadatnan niya sa salas kanina si Minerva. Nakikiusap na muli niyang kuning accountant. But he dismissed her immediately. Subalit, hindi pa rin pala ito umuwi. Pauwi na ako Manang Milagring. Pakisiguro na, wala na si Minerva dyan pagdating ko. Utos ng binata, bago nagmamadaling minaniobra ang sasakyan, pabalik sa San Ignacio. Samantala sa loob ng presinto, makahulog ang bumaling si Conrad kay Jericho. So, how well do you know this Christoph Montano? Tanong nito. Nagmamadaling umibis ng kanyang pick-up si Demi bago umikot sa backseat at binuhat si Cali mula sa kanyang car seat. She was in a hurry to avoid Christoph who was just behind her when she drove off from Max's house. Naguguluhan siya sa mga pangyayari. She cannot deal with Christoph right now. Things have been unfolding so fast she cannot keep up. She wants to think things through. At hindi niya magagawa yon kung makikipag-usap siya ngayon kay Christoph. He's angry. She knew that. Bakit hindi? Natagpuan siya nito sa bahay ni Max. Sila ni Cali. God knows what's going on inside his mind right now. Si Christoph na nagtiyagang samahan siya sa nakalipas na 4 na taon. Si Christoph na nanatili sa kanyang tabi habang muli niyang binubuo ang kanyang sarili. Si Christoph na handang maghintay. Kahit na gaano katagal man ang abutin, mahalin lang niya ito pabalik. Nanginig na si Demi. Lihim na humikbi habang papasok ng kanilang rest house. She cannot hurt Christoph. She will hate herself if she would. Subalit, Demi iha, nandyan na pala kayo ni Cali. Maaga nagpunta si Conrad kanina dito. Hindi ka na niya nahintay at may pupuntahan pa raw siya. Pero iniwan niya ang isang envelope para sa'yo. Si Christoph din dumaan dito kanina. Ang sabi ko'y naroon pa kayo ni Cali kina Max. Pinuntahan ka ba niya? Nagkita ba kayo? Salubong agad ni Cora sa apo. Nasa tabi ng matanda sina Sevi at Beth. Subalit, hindi pa man nakakasagot si Demi, pumalandra pa bukas ang pinto ng rest house at iniluwa ang galit na bulto ni Christoph. Demi, mag-usap tayo! Anito sa mataas na tinig. A kind of tone she has never heard from him before. Papa Christoph angry! Ani Cali bago tuluyang umiyak. Niyakap ni Demi ang anak. Marahang hinaplos ang likod nito. You're upset, Christoph. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Ani Demi, alanganin. No! Singhal ni Christoph. I demand to know, why were you at Max's house? Anong ginawa niyo doon? Buong magdamag. Lalong lumakas ang pag-iyak ni Cali. Kumapit sa ina. Iho, calm down. Natatakot ang bata. Pag-usapan ninyo ito ni Demi na mahinahon at... I cannot calm down, Lola. Not when Max is trying to steal Demi and Cali from me. Marahas na putol ni Christoph kay Cora. Christoph was not just angry.
He was livid. But despite the anger Demi can see right through him, Christoph was more hurt than angry. Ang bagay na kinatatakutan niya, ang bagay na pinakaiiwasan niyang mangyari, mukhang nangyari na. Nasaktan niya si Christoph. Demi took in a sharp breath and decided to sort the matter head-on. Hindi na niya maaatrasan iyon. Kailangan niyang harapin kahit na anong gawin niya. Subalit bago pa man muling makapagsalita si Demi, pumasok sa kabahayan si Max at mabilis na inundayan ng suntok sa mukha si Christoph. Agad na nagkagulo sa loob ng bahay. Callie shrieked and wailed nang makita ang suntukan ng ama at ng ama-amahan. Agad na binigay ni Demi si Callie kay Beth at inutusang dalhin ang anak at ang abuelo sa study. Mabilis namang tumalima si Katulong. "Get away from my family, you filthy liar!" Ani Max, sunod-sunod na inundayan ng suntok sa mukha si Christoph na noon ay natumba na sa sahig. "Hindi ka ba talaga titigil? Agad kailan mo aangkin ng lahat ng akin?" Ani Max, muling sinuntok sa panga si Christoph. "Walang iyo, Max. Matagal mo nang tinapon at iniwan ng mag-ina mo. Ako ang gumawa ng sanay responsibilidad mo." Ani Christoph, bago gumanti ng suntok. Tama na! Tama na! Ani Demi, pilit na pumagitna sa dalawang nagbabangayan. Si Christoph ang inalalayan ni Demi patayo, habang si Sevi naman ang tumulong kay Max. He is a liar. Believe me. Ani Max sa pagitan ng paghahabol ng hininga. Puno ng pait ang tinig. Siya ang may kasalanan kung bakit tayo tuloy nagkahiwalay. He wanted you for himself, Demi. That fucking snake wanted you for himself from the very start. Marahas na pinunasan ni Christoph ang dugo sa gilid ng kanyang labi. You're the liar. Bakit sa akin mo isisisi ang mga kasalanan mo? Ako bang nagtaboy kay Demi? Ako ba ang hindi nakinig sa mga paliwanag niya? Ako bang naniwala sa mga kasinungalingan? That's all you, Max? That's all you asshole? You son of a bitch? Singhal ni Max, akmang susugurin ulit si Christoph, subalit tumating na ang ibang tauhan ng hasyenda at pinigilan ng binata. Bitiwan niyo ako! Hindi ako nanggugulo, kundi ang sinungaling na doktor na yan. Ani Max, pilit na nagpumigla sa pagkakahawak ng tauhan ni Demi. Nanggugulo? Sino ba sa atin nung unang sumuntok kanino? Ani Christoph, nagtatagis ang mga bagang. You bastard! I'll break your fucking neck if I'd have a chance. Singhal ulit ni Max. Max! Tama na! Nalilitong pakiusap ni Demi. May nginig na ang tinig. Umalis ka na lang muna, Max. Please! Lalong nagpumiglas si Max. What? Bakit ako aalis? Hindi ko kayo iiwan ni Callie, Demi? Not when the traitor is around. Max! Putol ni Demi sa binata. Marahas na isinuklay ang kamay sa buhok. Gulong-gulo na siya sa mga pangyayari. She wanted to keep her level head in solving things, but she cannot do it. One must leave. And she decided, it's Max. Please, Max, leave! Anang dalaga, pabulong bago umiwas ng tingin. Para namang pinagbagsakan ng langit at lupa si Max sa naging desisyon ni Demi. Naroon na siya, handang ipaglaban ng kanyang pamilya. Subalit bakit ganon? Tila si Demi mismo ang nagpapasuko sa kanya. Umayos ng tayo ang binata at pinakatitigan ang babaeng mahal niya. His heart aches even just by looking at her. Handa niya itong alagaan at protektahan. Kaya lang, kailan mo ko pipiliin, Demi? When will you choose me to be my side? Mapait na tanong ng binata bago walang imik na naglakad palabas ng bahay. Napapikit si Demi. Tumulo na ang luha. Oh, how she wanted to tell him that her heart knows no other love but him. Kaya lang, bumaling si Demi kina Jello, Santi at Sevi na siyang tumulong sa pag-awat sa dalawang nagbabangayan. Iwan niyo muna kami ni Christoph, please. Pakiusap ng dalaga sa mga ito na agad namang tumalima. Demi, please. Sumama na kayo sa akin ni Callie pabalik sa Washington. Umpisa ni Christoph nang sila na lang ni Demi ang naiwan sa sala ng rest house. There, we can forget everything. We can continue living our peaceful lives, just like before. Doon hindi ka naguguluhin ni Max. Doon, ibibigay ko siyang pagmamahal at pag-aalaga na hindi niya ibinigay sa iyo noon. Please, Demi, let's go back home. Dugtong pa ng binata, hinawakan na ang kamay ni Demi. Sandaling pinagmasdan ni Demi si Christoph. She was trying to assess her feelings for him, but pity, that's all she felt for him. Nothing more. Pumikit ang dalaga, umiwas ng tingin,
Noon niya nakita ang envelope sa coffee table na may pangalan niya at may nakasulat na urgent. Demi gently withdrew her hand from Christoph's hold, walked over to the table, and picked up the envelope. Pigil ni Demi ang hininga habang binubuksan niya ang envelope. Kung iniwan iyon ni Mr. De Alexis roon, ibig sabihin iyon na ang resulta ng pinagawa niya rito. Ang investigasyon tungkol sa mga nangyari kay Max sa nakalipas na 4 na taon. Ilang linggo din niyang hinintay iyon. And she doesn't know if she wanted to read the contents of the envelope right now, knowing that she still has something to sort out with Christoph. But something in her gut tells her that what's inside of that envelope is more important. Maybe more important than the air she currently breathes at that moment. Nang tuluyang mabuksan ang envelope, saka pa lamang napabuga ng hininga si Demi. With trembling hands she eased out the contents of the envelope. Naroon ang mga news clipping tungkol sa pagpapalit ng CEO ng GDC. Naroon din ang mga hospital records ni Max. She read all entries. It was arranged from the most recent hospitalization he had down to the most previous, the one he had 4 years ago. Agad na natigilan ang dalaga nang makita ang pinakahuling entry. The hospital record said Max was stabbed on the day she was released from the hospital after the incident in San Marcelino. At nakonfine ito sa ospital mismo ni na Christoph. Napasinghap na si Demi. Christoph did not tell her anything about that. She's more than sure Christoph was aware of what happened to Max. Naroon sa files na naka-duty ito sa ER ng araw na yon. Subalit, ilang beses na nagtanong ang abuela niya noon kung nasabi na ni Christoph kay Max ang tungkol sa pagbabalik ng kanyang alaala. Ang sabi ni Christoph, wala na raw interes si Max sa buhay niya. Dinibdib niya iyon. Dinala niya ang sama ng loob na iyon hanggang sa Washington. She was angry. During that time, it was true she doesn't want to see him. Subalit, kung pinuntahan lamang siya nito, pinilit siyang kausapin, sigurado siyang may magbabago. Pero ni walang sinabi si Christoph tungkol sa nangyari kay Max bago sila umalis ng Pilipinas. It's either nakalimutan nitong sabihin ang bagay na yon o sinadya nitong huwag sabihin. He is a liar. Siya ang may kasalanan kung bakit tayo tuluyan nagkahiwalay. Kailan mo ko pipiliin, Demi? Napasinghap na si Demi nang muling bumigat ang kanyang dibdib. Ayaw niyang pangunahan ang kanyang isip, subalit. Did you know Max was stabbed before? We left for Washington 4 years ago? Lakas loob na tanong ni Demi. Pumihit na paharap kay Christoph. Natigilan si Christoph. Nilukob ng takot ang dibdib. How did she know that? He made sure that she will never know that. Was he? Patay mali siyang sabi ng binata. Sinubukang humakbang palapit kay Demi. Stay where you are, Christoph, and answer me truthfully. Alam mo ba na nasaksak si Max bago tayo umalis? Ani Demi, determinado. Umigting ang panga ni Christoph. Pilit na nagpigil ng emosyon. Ano ba kasi ang hawak mo? Nakalagay ba dyan na ospital si Max bago tayo umalis 4 years ago? Sino nagbigay sa'yo niyan? Si Max ba? Dapat hindi ka na naniniwala kay Max, Demi. Answer the damn question. Putol ni Demi kay Christoph na ikinuyom na ang mga kamay sa labis na pagtitensyon. Hindi ko alam. Pagmamatigas ni Christoph. He has gone too far with Demi. He won't give himself away now. Napahikbi na si Demi. You liar! You are a liar, Christoph! Nandito lahat! Nandito lahat! Anang dalaga, marahas na ibinato kay Christoph ang hospital records ni Max. Pinulot ng binata ang mga yon upang lalo lang manlumo nang makita ang ebidensya ng kanyang pagsisinungaling. Unti-unti siyang nag-angat ng tingin kay Demi. I can explain. Explain? Anong ipapaliwanag mo? Kung bakit ka nagsinungaling? Kung bakit wala kang sinabi sa akin tungkol sa kalagayan ni Max bago tayo umalis? Paano ko papaniniwalaan ang mga sasabihin mo, Christoph? Gayong naglihim ka na sa akin. Mapait na sabi ni Demi. Her mind was reeling from the truth. Now she wonders, what other lies did he tell her for the past 4 years? Pinagkatiwalaan kita, Christoph. But why? Why did you have to lie? Lalong kumuyom ang mga kamay ng binata. Nilukob na ng galit ang dibdib. I was protecting you from Max. Hindi kanya kayang mahalin, Demi. Ako lang ang kayang magmahal sa'yo ng tama. So what if I lied? I did you a favor, Demi. Inilayo kita sa taong hindi ka kayang mahalin. Nang gaya ng pagmamahal ko sa'yo. You should be thanking me. Hindi ang ginaganito mo ko ngayon na parang ako ang may malaking kasalanan sa'yo. Dire-diretsyong sabi ni Christoph sa mataas na tinig. Naniningkit ang mga mata. What?
Naririnig mo bang sarili mo ngayon, Christoph? Anang dalaga, hindi makapaniwala sa tila mabilis na pagbabago ni Christoph. I know what I did at wala akong pinagsisisihan sa mga ginawa ko. Demi huffed and took a step backwards. The Christoph in front of her right now is not the Christoph she knew. Or maybe this is the real Christoph after all. Get out! Get out of our house! I don't want you near any of our properties from now on. Mula ngayon, hindi ka na maaaring lumapit sa pamilya ko. Lalo na kay Kali. Get out, Christoph! Ani Demi, tinuro na ang pinto ng rest house. Nataranta si Christoph. Hindi pwede ang sinasabi ni Demi. Demi, you cannot do this to me. Hindi mo ko pwedeng ipagtabuyan at... I said, get out! Sigaw ni Demi, muling tumulo ang luha. Pagod na ang puso at isip niya. But she only knows one thing. Christoph lied and she cannot trust him anymore. Bagsak ang mga balikat na naglakad patungo sa pinto ang binata. Subalit bago pa man siya tuluyang makalabas, muli siyang pumihit paharap kay Demi. Have you ever loved me, Demi? Not as a friend, but as a man. Agad na humapdi ang lalamunan ni Demi. She doesn't want to say it, but she has to speak the truth. I tried, Christoph. God knows how I tried. But... Pumiyok na ang dalaga. Muling tumulo ang luha bago marahang umiling. With that, Christoph left without saying another word. Iha! Ani Cora sa apo. Nasa kitchen lang ang matanda at ang kanilang mga tauhan. Tahimik na nagmamasid. Agad namang tinakbo ni Demi ang abuela at niyakap. Doon niya hinayaan ang sariling humagulhol. Knowing that Christoph lied to her hurts. She trusted him so much, but she cannot do anything about that anymore. What she needs to do is talk to Max. She needs to talk to Max once and for all. Lola, kayo po munang bahala kay Kali. Kailangan ko pupuntahan si Max. Anang dalaga. Sa pagitan ng pagsigok, bago kumalas sa pagyakap sa abuela, tumaas ang kamay ni Cora at hinaplos ang pisngi ng apo. Huwag ka nang mag-alala, Iha. Ayusin mo na ang puso mo. This time, choose to be happy. You deserve it. Lumuluhang tumango ang dalaga. Lumabas ng bahay at muling sumakay sa kanyang pick-up bago iyon pinaharurot patungo sa Hacienda Guerrero.